tumayo at lalapit po tayo sa habag at biyaya ng Panginoon. Tayo manalangin. Ama naming nasa langit, sa pangalan po ng inyong mapagmahal na anak na si Jesus at pagkilos ng makapangyarihang Espiritu Santo sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay inyo pong kalingain sa umagang ito, Diyos. Nawa makita namin, Panginoon, ang kahalagahan ng inyong salita sa umagang ito, Diyos. Salamat po, Lord, sa pag-iingat niyo sa amin. Salamat sa mga biyaya na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat din, Panginoon, sa hiram na buhay kung bakit nandito kami sa umagang ito, O Diyos. Lubos kami, Lord, nagpapasalamat sa lahat po na inyong ginagawa sa buhay namin. Lord, samahan niyo po ang aming pananambahan sa umagang ito. Gamitin niyo po na daluyan ng inyong kapangyarihan ang aming mahal na pastor, O Diyos, upang makita namin, Panginoon, ang inyong kapahayagan at layunin niyo sa araw na ito, O Diyos. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito. Nawa ang banal na Espiritu Santo ang patuloy na magbukas ng aming mga pandinig, ng aming mga puso, upang maunawaan namin, Panginoon, ang inyong kalooban sa umagang ito. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Praise God. Amen. Let's call Brother Sheila. Upo na po kayo, Pastor. Ay, si po. So, maaari po muna makaupo si Pastor. So, ayan, good morning po sa bawat isa. Ngayon po, bago tayo dumako sa worship, singing, i-welcome po natin ang ating mga visitors. So, una, si Sister Sheila Ataylar. Tama po ba? Maaari po makita. Ayan. And the people of God said, Amen. So, maaari na po kayo makaupo. From ano po siya? Sorsogon City, Humbersham Bible Baptist Church. So, Baptist po pala ito. And next po, Humbersham ang pagbabasa. So next po, si Chris Martin, maaari po makatayo. Chris Martin, Cristela, ang kanya po yatang mga anak, and Lian and si Christian. So tayo po kayong lahat. And the people of God said, Amen. So galing rin po sila sa Humbersham Bible Baptist. So kung di pa ako nagkakamali sa ano. So ayan po, wala na po bang nakalimutan pa? Sister Ederlyn, wala na po nakalimutan. So ayan po, tawagin ko po si Brother David or ang song leader. Thank you. Yan, amen. At of course, hindi matatapos ang ating umaga bago mag-service na hindi tayo nagkakamustahan. Tingin kayo sa inyong right. Saan bang right? Tingin kayo sa right nyo. Sabihan nyo yung mga katabi nyo dyan ng Happy Lord's Day. Sige, sabihan nyo, Happy Lord's Day. Sa left naman, tingin kayo sa left. Sabihin nyo, Happy Lord's Day. Yan. Sa likod, tingin kayo sa likod. Sabihin nyo, Happy Lord's Day. Amen. Let's all stand up at sabihan nyo ang mga makakamit nyo ngayong umaga ng Happy Lord's Day. Pati doon, tayo ay mag-awitan, kantahin natin ang ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. At least 50 persons. Yan. Okay? Ang kamayan nyo ngayong umaga. Pati doon. Yan po. So, tayo po ay magkamayan. Sabi ng MC natin kanina, 50 persons daw po. Kaya, kamayan natin ang bawat isa. Ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo. Ay, isa. Ang maging kay Kristo ay
bless you po. And MC please. Amen. At nakakita ko naman na marami kayo ngayong nakakamayan. Pero syempre, as we continue, andyan ba yung ating isang young people? Sis Regine, nandiyan ka ba? Yeah. Sis Reg? Sis Reg, nandiyan ka ba? Ayan. So, bago tayo mag-start, since siya lang ang nag-graduate ngayong week na nandito, let's call Sister Reg para sa kanyang testimony sa kanyang graduation this week. Okay? Sige po, Sister Reg. Ayun. Good morning po. Hindi ko alam ang sasabihin. Ano ba? Ayun. Huwag naman po. Yan. So, first of all po, thank you sa Panginoon. As in, very unexpected yung lahat ng pangyayari sa akin sa buong college journey ko. And yun, sobra ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi po, ang dami talagang nangyari. And yung mga unexpected things, talaga unexpected nga. Yun na nga. Pero let's start doon from the start. Nung bago pa ako mag-college, kasi that time po, di ba, grade 10 or grade 11, napunta ako dito sa church. Kasi dahil po siya doon sa robotics namin, and tinulungan kami ni Kuya doon, and then marami kami noon that time, and may mga kasama pa ako that time na mag-attend dito. Hanggang sa mag-isa na lang ako, tapos to make the long story short, pinagbawalan ako dati mag-church, pero by the grace of God, nakabalik po. Tapos si Papa, naghahatid sundo pa. So, doon pa lang, nakita ko na yung blessing ng Panginoon na kapag nag-work siya sa life mo, sunod-sunod na yun. And though may mga times talaga na na-anxious ako na, anong gagawin ko? What if di na ako magpapatuloy dito? Or mali ba yung way ko or mga decision making ko? Ayun, dahil overthinker ako. Pero ang Panginoon, pinoprove niya na hindi dahil sa lakas mo, kaya ka nandyan, kundi dahil sa work niya, kundi dahil sa Kanya. And then, dito sa college journey ko po, like I said, from the start, doon sa, before ako mapunta sa BU Pulangi, sa CBEM po kasi ako nung nag-apply, and then nag-ano ng accountancy, tapos hindi ako nakapasok kasi hindi ako sa nila, 90 plus yung rate nila, tapos nasa 87 lang ako. Tapos, syempre, below quota, hindi ko alam kung saan ako pupunta, ang hirap maghanap kung saan ako mag-a-apply na courses. And then, yun, may blessing na sa BU Pulangi, may entrepreneurship, business course din yun. And then, doon ako nakafocus sa business course. So sabi ko, baka ito na. And then, I remembered, pinag-pray talaga ako nila at angel nila, Kuya, noon. Tapos hanggang sa nakapasok ako. So, ibig sabihin, doon pala yung plan ng Panginoon sa akin. And kaya po pala, doon ako ng Panginoon inilagay. Kasi may ministry daw po pala na dapat kong harapin, na para sa Kanya lang din at hindi para sa sarili kong glory. And then, ayun na nga po, very napakahirap na part sa akin nung sa Latin Honors kasi as someone na grade conscious, gusto mo, syempre may honor ka, na ma-receive ka, may achievements ka, kasi yun na lang yun nga yung sinasabing, sino ka ba kung wala kang achievements? Parang ganyan. Pero mali pala yun, na perspective na yun. So yun, akala ko na hindi pa ako makakasama sa Laude kasi inulan ako ng DOS ng third year. So, that time, sabi ko, din ako makakasama sa Laude. Tapos, ayun, iniyakan ko na siya. Wala na, hopeless na ako that time. And then, sabi ko, okay lang siguro. Pero hindi talaga yun okay para sa akin. Kasi sabi ko, dapat makalaude ako kasi yun na lang yung ko. Tapos, wala po kasi kaming board exam. Yun sa entrepreneurship. Tapos, yun na nga, until one time, may biglang nag-chat sa akin, sabi, congrats, Reg. Kasi ko, sino yun? Bakit may ganun? Tapos, nung tinignan ko yung nasa list, kasama po pala ako sa Laude. And by the grace of God, sabi ko, very unexpected. Ang Panginoon yung gumagawa ng way. And dahil lang yun sa Kanya, kaya ako nakasama din sa list na yun. Kasi kung titingnan, marami talagang magagaling. And ako, nakita ko sa sarili ko, na-humbled ako ng Panginoon po doon na, hindi dahil sa self-pitying na, hindi na pala ako magaling, hindi man pala ako mas magaling sa ganito. Totoo na meron talagang mas magaling sa'yo sa lahat ng larangan man yan. Pero, hindi mo kailangan masyadong i-down yung sarili mo kasi yung standard, hindi sila yung kakompete mo, kundi yung sarili mo. And then, true naman talaga na mas magaling sila. So what? Edi, congrats, di ba?
Pero yun, ang Panginoon yung gumagawa ng way para makapunta ko doon and nakapasok ako doon sa Laude na yun. And isa pang natutunan ko po sa college journey ko is that life has no reset button. Ang dami ko po talagang mga decisions making from the start na mga mali. Kaya nga sinasabi ko minsan sa mga kasama ko na, kung mali ako, please, paki-correct naman. Kasi mali-mali po talaga yung mga decision making ko. And kahit na sinasabi ko na, kahit na nagpa-pray ako sa Panginoon, nakita ko po doon na, ang taas pala ng pride ko. Kasi, nagpa-pray ako sa Panginoon, pero ito yung gusto ko, ito yung sinusunod ko. Yun, na-humbled po ako doon ng Panginoon. And napalo niya ako doon sa part na yun na, pag nag-pray ka, ibigay mo yun sa Panginoon, hindi yung gusto mo pa rin yung susundin mo. Kumbaga, kasutil ko po dito sa part yun, kaya huwag niyo akong tutularan. Ayun, and then, hindi ko na mababalik yung mga what ifs, yung mga past na mistakes na nagawa ko dati. Pero in the present, na-learn ko naman yun. Meron ako mga lesson learned. So, anong gagawin in the present? Like ngayon sinabi ni Kuya, so what's next? Ano gagawin mo? Doon ka na lang. Hindi. Magpatuloy ka. Ano na yung gagawin mo sa susunod? Ano yung solution? Hindi lang dito ka sa problem na to. And then ayun, kailangan i-trust sa Panginoon lahat ng bagay. And like I said kanina, anxious man talaga akong tao ko and overthinker ako, pero mas greater yung plan sa'yo ng Panginoon. As of now, hindi pa po natin nakikita kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa life natin. Pero kapag tinake natin yung steps na yun, makikita nyo na, kaya pala ito nangyari. Kasi ito yung plan ng Panginoon. Kaya pala. And then, ang great ng plan niya, na hindi mo maiintindihan sa unang step pa lang. Pero pagdating dito sa step na to, makikita mo na ginawa niya yun para rin din sa'yo, para matuto ka, para mag-grow ka. And then, ayun, wag niyo nang, kung meron lang kayong mga decision making sa life ko, na natutunan, is i-trust yun sa Panginoon, na kahit na takot ka, sabi nga, do it scared, pero tandaan po natin na hindi lang natin yun gagawin dahil lang sa gusto natin yun. Tandaan natin na yung gagawin natin is dapat yung will ng Panginoon. Pero paano mga ba natin malalaman yun? Ipag-pray po muna natin and basahin natin kung ano yung will niya sa life natin. Kasi minsan, ito pala yung will niya and dito tayo pumupunta. So yun, very mahirap din po mag-desisyon pagdating doon. So, to sum up, kasi kailangan na matapos, to conclude, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, sa family ko, sa CBC family, sa lahat ng mga friends ko, and sa lahat ng mga unexpected friends ko na nakilala. Kasi part yun ng life ng college journey ko. And maraming matututunan sa college journey. Maraming makikilala. Pero minsan, kailangan mo i-let go yung mga tao na yun. Kasi minsan, aalis sila. Minsan, magsastay sila. So, let go. Pero yun na nga po, all glory sa Panginoon sa lahat ng mga nangyari sa akin, mistakes, disappointments, and achievements. Sa Kanya po lahat ng papuri. Yun lang po. Thank you. Amen. Are you blessed? Amen. Coming from an anxious overthinker. Sabi niya. Okay. So, yun ang blessing ng Panginoon sa life ni Sis Regine. At ngayon, pag-pray natin siya sa kanyang bagong journey. No? Bagong journey. Ano na siya? Promoted to customer. No? Welcome na sa real life. Okay. So, this morning, let's all open our Bibles as we enter our worship. At sana tapos nyo na yung mga gagawin nyo. Pagpasok natin ngayon sa worship ay tutok tayo sa salita ng Diyos. Let's all stand up as we open Psalms 150. We will read this at after nito we will pray at tatawagin ko si Brother Don. Be ready para sa ating hymn. Psalms 150, let's read this as an exhortation para madala tayo ng Word of God sa worship. Verse 1, are you there? Say amen. Verse 1, praise ye the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in the firmament of His power, praise Him for His mighty acts, praise Him according to His excellent greatness, praise Him with the sound of the trumpet, praise Him with the psaltery and harp, praise Him with the timbrel and dance, praise Him with string instruments and organs, praise Him upon the loud cymbals, praise Him upon the high-sounding cymbals. Let everything that hath breath praise ye the Lord. Praise ye the Lord. As we start our worship this morning, this is our encouragement.
andito tayo ngayon sa ating Sunday, hindi lang para umattend, makinig. Sa bawat kakantahin natin ngayong worship, sa bawat maririnig ninyong mensahe, i-reflect nyo, i-echo nyo ang katotohanan na ang Diyos ay isang dakilang Diyos sa buhay ninyo. Sobrang daming provision, blessing, protection ang naibigay sa atin. Karapat dapat lang purihin ng Diyos. Bawat isang nilalang ng Diyos dapat purihin siya ngayong umaga. Let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you sa start ng worship namin. We read this exalting verses, Panginoon, para ma-redirect ang aming focus, hindi kung saan man, Panginoon, kami ngayon na sitwasyon, kundi, Panginoon, maibalik ang aming focus sa Diyos na nagbibigay ng grasya at mercy sa pang-araw-araw, sa Diyos na hindi kami pinabayaan, hindi kami, Panginoon, pinagbigyan sa aming mga kasalanan, hindi kami tinolerate, ni-review kami, Panginoon, at hinila kami pabalik sa kanyang paanan para maging maayos. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito, sa paalalang ito, Panginoon. Kayo ang dapat papurihan ngayong umaga. Wala nang ibang maging dapat focus, kundi kayo lamang, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. And the people of God say, Amen. Huwag tayo upo, Brother Don. Let's sing one hymn at papurihan natin ang Panginoon. Magandang umaga po muli sa bawat isa. So, tayo po ay mag-awitan kung saan po natin sa hymn number 361. Awitin po natin yung Jesus Saves. We have heard the joyful sound, Jesus Saves. Awitin po natin yung mga kasiglahan from the first and the fourth stanza. The first verse, sing. We have heard the joyful sound, Jesus saves, Jesus saves. It's when the night is all around. Jesus saves, Jesus saves. Where the news to every land, like the sings and was the way. Onward peace, our Lord's commands. Jesus saves, Jesus saves. Second verse now. Why God, the holy time. Jesus saves, Jesus saves. Let us sing, starting one. Jesus saves, Jesus saves. Singing on as on the sea, and the wide the ocean makes. Urgently, Jesus saves, Jesus saves. Third verse now. Sing about the mighty stride. Jesus saves, Jesus saves. By His hand and His light. Jesus saves, Jesus saves. Sing a song in good and blue. When the heart for mercy prays. Sing triumph o'er the doom. Jesus saves, Jesus saves. Last verse now. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation, Lord, and free. Highest hills and deepest gates. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Sa katotohanan, wala ibang makapagligtas sa ating kaluluwa, kundi ang ating Panginoon. Kaya sa naman ng hymn number 446, awitin natin ang blessed assurance, Jesus is mine. May assurance ang ating kaluluwa dahil si Yesu Cristo ay nasa atin. Awitin po natin from first hanggang third stanza. Blessed assurance, Jesus is mine. The first verse now, sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of pride. Born of His Spirit,
ng tinatawag nating gospel. When Christ died on the cross, nandoon ang ating kapatawaran, nandoon ang ating kasiguraduhan, at nandoon yung ating kaligtasan. No? Wala nang dapat tatahalo pa sa church na ito. Wala nang tataas pa sa story ng gospel. The gospel would be the ultimate story na dapat marinig sa church na ito. This morning, makulit tayo isang special number guys sa isang kapatid. At tawagin natin siya. At I think, ready na siya? Nagpapawis na pawis, no? Sige, natin ba siya? Okay, so, nung nakaraan kasi hindi na kasi kung special number. Pero bilang isang mga Kristiyano, isang ng awit. So, ang tayo po ng aking so, ayan, nakaalam ng boss ko. Ayan, I should have been crucified. So, actually, hindi naman ito ay kundi at tayo dapat mapako sa krus para kaya yung kasalanan natin dahil ang Diyos ay Diyos ng hostisya. Pero sa pag-ibig niya, hindi pa rin nawala yung hostisya ng tao kasi bayan, hindi sa tayo. May yung kaligtasan niya kasi hindi talaga natin lubos kumbaga dito pa sa lupa, sobrang duwaga ng pagliligtas niya, papakala yung mga i-reveal niya. Hindi tayo nagawin sa kalit niya dito at buhay niya tayo. So, I should have been crucified. So, I hope ma-apply rin mo natin sa bawat isa kung ano yung mensahe. I was here with nothing to say, and they were coming to take me away. They told the
should have been crucified. I should have suffered and died. I should have hung on the cross in disgrace, but Jesus, God's Son, Jesus, God's Son, this Jesus, He took my place. Amen. Amen. The people of God say, Amen. Walang pagpapalit sa story ng gospel sa church na ito na kung saan tayo ng mga hindi naman dapat bigyan ng awa ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan sa isip, sa puso at sa gawa. Pero binigyan pa rin tayo ng awa, grasya ng Diyos. Let's call the choir as we call them sa taas. Ako yung babasa sa verse. If you could follow your Bibles, I will read Mark chapter 3 verse 10 and I will also read Romans chapter 1 verse 16. Kung lang po tayo, babasahin ko po sa Mark 13:10 if you would read with me. Sabi sa Mark chapter 13 verse 10, and the gospel must first be preached to all nations. That's true. No? Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Bago po kami kumanta, I would like this to be understood na bilang mga Christians, ang ating priority, ang ating primary na trabaho is share the gospel. No? Dito, iba-iba ang kalagayan, professionals, mga may careers, may mga businesses, iba-iba ang statuses natin dito. But we have one priority in this church. It's to preach, to share the gospel. Opisina, sa iyong classmate, kung nasa ka mang office, kung ano man lalagyan mo, it is our responsibility to share the gospel. Why? Kasi ang sabi sa awitin, ang gospel na to ay hindi lang basta kwento. Ito ay mensahe na kaya makapagpabago ng puso ng tao, kaya mag-alis sa tao sa kasalanan, kaya ibalik ang tao sa Diyos. Isang mensahe na kayang talunin ang mga armas at ang mga ang violence. Hindi dahil nakipag-away tayo, hindi dahil nakipaglaban tayo, kung hindi dahil pinreach natin na may kaligtasan kay Kristo, may pagbabago kay Kristo, at merong kasiguraduhan ng langit kay Kristo. The Bible brings the truth of God's holiness, justice, and love encapsulated doon sa kamatayan ni Kristo. Nung namatay si Kristo, nandoon ang kabanalan ng Diyos, ang justisya ng Diyos, at ang pagmamahal ng Diyos. Lahat ng yun ay presente doon. Kailangan malaman ng buong nasyon na mayroong Kristong tuwid na gusto tayong tuwirin at mayroong Kristong may pagmamahal na gusto tayong mahalin. Binibigyan tayo ng pag-asang magbago at bumalik sa Diyos. As Christian first, Filipino second, it is our distinct duty to show our nation its need for Christ and to share His saving, transforming, and freeing truth. Pakinggan po natin ang awitin, "We've a story to tell to the nations."
Magandang umaga po at para sa karya ng Diyos kung bakit may sangkit at tayo natututo sa bawat simbahan, sa bawat pag-uwi ay ang Panginoon Kriyan. Bago tayo bukas ng Biblia sa lahat po sa privilege sa tayo maralo, Christian na ang iwan ng ating kaibigan si Pastor Chris. Chris, ano ang dapat mapasod dahil pamilya tayo mga missionary sa Susugon. At ngayon kung nakita yung kuya, ang nakila pala, nag-represent pala ito. Pwede yung po kami, wala sila kamag-anak sila dyan sa Riga.
lang, magdalaw, kaya sila nandiyan. At dito sa ating inabot, yan po ay malapit sa amin, ang buhay pa ng Mr. Pero kanina narinig ko lahat pala ito, Chris. Apat puro Chris. Lesson. Kasi iba rin isipin ninyo eh. Kaya hindi nawala yung si Brother Chris kasi lahat pala sila may dala ng pangalan niya. Lalaki at babae, puro may Chris. Okay. So, pero dapat mas mahalaga, mayroong Diyos, ang Chris na yun. Christ, okay? Amen. So ngayong bago po ay, since na tayo po ay kahit sa schedule, sa time, narinig po ba na minsan ang ating bansa ay magulo, pero minsan namin ko kayo, paano kung wala na ang pundasyon na sinusunod ng gobyerno, ang pundasyon ng Biblia, ano kaya ang gagawin ng mga Krisyano? Ang ganda ng mga tanong kanila sa school at sana po yung mga hindi namin kaklase sa Sunday school, sana po sunod, nakaatin kayo. Enjoy na enjoy ako makinig. At si Princess, biruin mo. Ang bilis pa lang panahon. Dati, minsan ilalaga-alagaan ko yan, maliit pa. Talagang nagtatanong na sa Sunday school. Talagang napakabuti ng Diyos, ano. At isang araw, kapatid, isang tip lang, pupuli ako sa Panginoon. Ilang simoni ko. Mula ko yung mapunta sa lugar na ito, marami mga bataan natin, pinag-aaral ng Diyos, hindi po magulang nila, sa magulang nila, binibigyan ng Diyos ng lakas, talino para makapag-anak buhay at mapag-aaral mga anak. Ang nagpapaaral yan ang Panginoon. At bawat labas ng mga estudyanteng ito sa bawat university, hindi ko nila lahat, pero nakita ko lahat meron. Okay? Lalo na pagaling sa atin, pinapaboran ng Diyos ang mga matatapat sa Kanya. Tama po ba ako? Pinapabura ng Diyos ang mga anak niya ang matapat sa Kanya. Young people, please, pinagmamalaki ko na may Diyos tayo gumagawa ng paraan para maging mabuti ang ating buhay. Pero hindi po ba kaling ng Diyos na ito? Ay kung magstayo, basahin natin ang 1 to 7 ng Psalms 7 mula talata 1. Sa inyo po kung anong mga version ng inyong mga Bible, English, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Spanish, pwede nyo pong basahin. Okay? Since na naunawaan nyo po ang inyong mga Biblia. So, ang una pong babasa, verse 1 dito sa aking kaliwa, at sasagot ang verse 2 hanggang makalating po ng verse 7. Nandiyan na po ba kayo? Psalms chapter 11, 1 to 7. Ready na po kayo? Kung ang Panginoon, sabi ng kinawit ng single na singer, kung tayo ay ipako sa krus, matagal siguro pero isahan lang ang Panginoon. Once and for all, lahat tayo naging malinis dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus. Basahin po ninyo, verse 1, begin. Okay, unawaan ninyo ba o tinabasa? Sabi ni Haring David, bakit nyo isa-suggest na tumakbo ako, tumakas? Dahil ba sa takot? Maganda sana suggestion nyo, sabi ng verse 1. Pero ba't ako tatakas na parang ibon? Verse 2 po, sagutin ninyo. Shoot. Kumbira, ayon sa binasa nyo sa verse 2, nakahanda na pala itong mga masasamang ito para panain tayo ng mga matuwid. Sabi ni David sa verse 1, ba't tayo tatakot? Ba't tayo tatakbo? Wala ba kayong tiwala sa Diyos? Wala ba kayong pananampalataya sa Diyos? Verse 3. Oh, okay, verse 4. Children of men. Verse 5. The Lord. But wicked in him, loveth violence, his soul hateth. Verse 6. Fire and brimstone, and the horrible tempest shall be the portion of his cup. Last, sabay-sabay, verse 7. For the righteous Lord loveth righteousness, his countenance doth behold the upright. Nandoon pa rin ang ng Panginoon, nung sinalat ni David, nandoon pa rin sa atin ang pabor ng Diyos eh. Kaya wag tayong papabor. Kanila sa Sunday school, ang ganda ng tanong ng bata, dapat ba tayo sumama sa mga masama? Ha?
Malinis kayo, sasama kayo sa masama. God forbid. Okay? So tayo po ay kukuha ng title. Pakibalik po ang verse 3. Ito po ang magiging title natin. Sino po nakarinig na ng mensaheng ito? Maliban sa akin. Ay, salamat. Ako pa lang kasi binasa ko rin talaga ito. Verse 3 ang ating magiging title. Tingnan po natin ang verse 3. Ayon po sa verse 3, pakilabas po ng mga tech natin. Nagmimerienda ba kayo? Yan. Okay, sa English po ganito. Sabay-sabay. If the foundation be destroyed, do. O, ulitin natin. At tuturo nyo sarili nyo. Matuwid ba kayo sa harapan ng Diyos? Ay, salamat, mayroon. Kasi, bakit tayo matuwid? Tayo po ay hinugasan na ng dugo ni Kristo doon sa krus nung siya'y namayubay doon. Yung kasalan natin ay na-justify tayo through the blood of Christ. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya ngayon, ang tingin sa atin ng Ama, malinis kayo. Now, ang tawag ng Biblia sa atin, we are the... Ulitin natin ang title. If the foundation be destroyed, o di kayo nagturo sa sarili nyo, ayaw nyo sumama, magulo na ang ating bayan. Magulo na doon sa ating gawaan ng batas. What can the people of God do? Yun po ang ating title ngayong umaga. Let's pray. Nangyalang Diyos, salamat po sa umaga ito. Salamat po sa isang family na dati mong mga kamanggagawa doon, Panginoon Sorsogon, at nadalaw po kami. Salamat po sa Bay Village. Nakita namin, nagpapatuloy po ang pamilyang ito na kung saan tinawag mo sila, Panginoon, sa ganitong kalagayan. Maging din po sa mga kapatid ko na dito ngayon na tiyaga na sila po ay maggising sa kanilang mga anak para madala simbahan, para ang pundasyon ng Biblia sa kanila, ang purpose mo kung bakit mo pinasulat ang Bible, ang layunin mo kung bakit kami kailangan mag-church para magpuri sa iyo, dahil ang iyong pong purpose, ang iyong foundation sa lugar na ito, maituro sa aming mga anak at saka anak-anakan at saka dulo ng aming magiging mga anak at apo sa tuhod, ang pundasyon ng Biblia, maituro sa kanila ang righteousness, ang katuwiran, ang kaligtasan, na kung saan, kung bakit ang mundo, kung bakit ang mga bansa, ang mga nasyon ay nagkakagulo dahil sira na ang kanilang pundasyon ng Biblia at hindi na po ininagalang, hindi na binibigyan ng bigat ang salita ng Diyos. Lord, sa umaga pong ito, aking pong dalangin, ang iyong pong lingkod ay walang kakayahan kung wala po kayo sa buhay namin, Panginoon. Kayo po magbukas ng bibig ng iyong lingkod at ang mga nakikinig, Panginoon, buksan puso at isipan. Kayo po ang masunod, kayo may taas, kayo may pangalan sa umagang ito. Kayo po ang makilala sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Okay? Again, kung masira ang plano ng Diyos sa isang bansa, nasira, kanina sa Sunday School ang ganda, eksakto, kung nasira na ang pamumuno ng isang matuwid na tinatag ng Diyos ng civil government sa isang lupa, ano ang gagawin ng mga matuwid? Okay? Sabi po kasi sa Tagalog, okay? Kung ang saligan, ang mga batas na ililagay ng Diyos sa langit, sa lupa, sa church, sa government, sa family, pagsira na, may magagawa ba? Okay? May magagawa ba tayo? Ang mundo po ngayon nag-celebrate ng Father's Day, pero tayo po, hindi ka nag-announce. Nakalimutan na-announce, mga fathers, ngayong pagkatapos sa service, magpipicture tayo mga men, kati kayo mga kabatang lalaki, pakita natin, para check natin attendance kung sino ang nasa Father's Day sa Sunday. Di ba? Wise yun eh. Okay? Pag absent kayo, hindi kayo kakain. Maghahanda daw yung mga ladies para sa amin. Biruin nyo yun. Napakabuti ng simbahang ito at sapagkat nagpadala ang Diyos ng kumpletong mga taong nagpapagamit sa Diyos, hindi sa kung ano-ano po. So dito, ay tingnan na una natin, 7 verse lang po, pero napakayaman. Ulitin ko lang po narinig niyo na po ba talaga o hindi pa ang mensaheng ito? Kasi first time ko lang din talaga itong pinag-aralan. Sino po narinig na ito? Talagang first time natin ito. Si brother. Kasi ito medyo galing na ito sa iba-ibang lugar. Okay? So thank you so much. Now dito po ay first time ko itong dadalhin sa pulpitong ito. Papaano ko yung plano ng Diyos? Nagplano siya. Nung ang Panginoon may kapanahunan
nung panahon ng family, ano po, yung innocence, conscience, human government, yung 7 kapanahonan na yun mula kay Eva, kay Adan, kay Noah, hanggang doon sa Tower of Babel, yan po ay mga panahon. Now, nagtatag ang Diyos ng gobyerno sa lupa, naglagay siya ng church at family. Ang lahat ng itong tatlong ito na institution na tinayo ng Panginoon ay nagkakaisa at nagtutulong-tulong. At kung bakit ko nababanggit minsan, na pagdating ng Panginoon doon sa kabilang buhay, pag tayo tinawag na sa marriage supper of the Lamb, tayo tatawagin na lahat doon at ikakasal na ang nobyo sa church na pure, ay lahat tayo doon ay makakarating, pero may mga pinili lang ang Diyos doon sa kanyang bride. Okay, di ako magbabanggit na ang iba kasi nagsasabing Baptist bride, pero sa tingin ko, yun ang bride ng Panginoon. Ano po? So dito, pag pinag-aralan natin itong 1 to 7 lang na ito na napakaiksi pero napakayaman, una nating papansinin, okay, sa isang bansa, ang isang nagpapatakbo talaga ng isang bayang matino ay ang leader. Tama po? Sa isang simbahan, pag ang leader nito, ang shepherd nito, tagapag-alaga, hindi po siya may-ari ng simbahan, siya po ay assistant ng Panginoon, tagapagpakain ng tupa, shepherding, ay nagloko at nagkasala, ay siya po ay hindi nakarapat-dapat, siya po ay bumaba na. Okay. Sa pangalawa naman, sa panghuli, sa pangatlo, sa pamilya, tatay. Okay? Kaya sabi nga natin ay Happy Father's Day sa mga tatay. Pero paano kapag ka ito ay single na? Wala na yung tatay. Yung nanay nagiging nanay at tatay. Okay? Kasi siya po ang leader eh. Okay? So, pagdating naman dito po sa sinulat na ito ni David, ni Haring David, dito po ay pinapakita sa verse 1 pa lang, ang time na to, ang background nito, ito po nung hinahabol siya ni Saul, galit na galit si Saul sa kanya. Na samantalang si David wala siyang ibang iniisip kundi asistahan o kaya sa tagabitbit siya, ang tawag sa kanya ay armor bearer ni Saul. Yung kanyang espada, tagabitbit siya, yung tubig niya siguro, kung nagdadala ng tubig yung haring Saul noon, tagabitbit si David. Pero may time na galit itong si Saul sa kanya at gusto siyang patayin. Pag sabi ng Bible, pag masamang espiritong nasa utak ni Saul, pinatatawag si David, tumugtog ka. At habang tumutugtog siya, siguro ang tinutugtog niya, search me, oh God. Nagagalit si Saul. Kumuha siya ng javelin at ginabilin niya. Gusto niyang patayin itong musician ng search me, oh God. Kasi yun po ang tinulat ni David na music doon. Okay? So dito ay, kung ating titingnan, bakit nagkaroon ng pagsulat si David dito na sabi niya sa verse 1, in the Lord I put my trust. Bakit po? Ang suggestion sa kanya ng kanyang mga ayudante bilang siya po ay armor bearer o kaya siya ang general sa kanyang sundalo dahil nandun po, nung napatay niya na po ito si Goliath, kilala na siya ng hari, di ba? So dito ay marami na siyang taga-sunod na mga army. Okay? Sabi dito ng verse 1, in the Lord I put my trust. Bakit nyo nila sabi sa akin, sabi ng Tagalog, okay? Pakilabas po yung verse 1, okay? How you say to my soul, ba't nyo ako sinasabihan at ina-advise? Sabi niya, David, takbo ka na. Galit na galit sa'yo si Haring Saul eh. Mas maganda na yun, lumipad ka doon na malaya kang parang ibon na makakatago ka, hindi siya makakahabol kasi yun po ang ano ng ibon, swift and mataas kasi ibon, di ba? Mabuti kung kabayo, sa baba lang siya pero mabilis siya. Pero ang binanggit dito ay ibon. Sabi niya, how say to me, flee as a bird to your mountain. At kung ititingnan pa natin ang mountain na ito, marami pa itong pakahulugan sa pagsulat ni David na ito ng mga kapatid. Pwedeng bundok ng problema niya ito, kaya nga siya nandito sa kalagayang ito na may nagsasuggest sa kanya, alis ka na lang. Takbo ka na lang doon, David, kasi delikado ang buhay mo. Ibig sabihin, ang dami niya talagang problema kinakaharap. Ang relasyon sa ating ngayong umaga, mga kapatid, ang sabi ng ating title sa verse 3, papaano kung yung Bible na itinuro natin sa mga batang ito ay hindi na ngayon nila ina-apply. Wala na, sira na yung kanilang foundation ng Sunday School. Kaya mahalaga po yung Sunday School sa mga bata. Nakita nyo dyan sa likod, yan yung mga maliliit dyan. Ang dami na nila.
Nahirapan na yung mga teacher natin. Pero mga kapatid, mahalaga sa ating simbahan na tayo, ang pundasyon ng Biblia ay maituro sa mga batang ito dahil habang sila ay nagkikinder at nag-grade 1, nakalagay na sa kanilang mga isipan ang pundasyon, ang plano, at ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. And now, ladies and gentlemen, good morning to mga fathers. Sa mga fathers, good morning sa inyo. If the foundation, if the Bible, if the belief, if the faith of this person already broken. Ang sabi ng verse 3, sabi diyan, if the foundation be destroyed, na-destroyed ito ng kanyang pagiging mayabang, nagiging ayaw magsimba, gusto niya sa picnic, katulad ng lunod ng mga kung ano-ano, kasi imbis na siguro nagsimba, Sunday magpipikik, nalunod, destroyed. Okay, so dito ay, ang sabi ng ating title, papaano, pag nasira na, wala na silang gana sa salita ng Diyos, wala na silang gana magsimba, ang daming dahilan dito, pumapasok sa isip ko ngayon, parang hindi ko kayang i-voice out. Isa sa dahilan kung bakit ang isang bata ayaw magsimba, alam niyo na, di ba? Nakikita sa tatay hindi nga ang tatay nagsisimba. Yung bata, utusan magpunta sa Sunday school. Yung nanay nga ayaw magsimba, tapos pupuntahin yung anak sa Sunday school. Sira ang pundasyon ng pananampalataya sa magulang. Tama po ba ako? Kaya ang mga batang yan, lumalaki na, may katigasan ng ulo eh. Bakit nyo ako sisitahin? Tatay ko nga ayaw magsimba din eh. Di ba? So dito ay, isinulat ito ni David, hindi po tayo siraan o sirain, pero ang napakagandang rhetorical question dito, kung ang pananampalataya sa bata o sa tao o sa leader o sa tatay lalo na, because you are a father, you are a leader, magpaka-leader tayo. Sapagkat pag sira ang pundasyon sa ating mga, ito po ang katotohanan eh. Every Sunday, every time na tayo po ay nagtatrabaho, maging malakas para makapagtrabaho. At pag nagsisimba tayo pag Sunday, Lord, bigyan ko ng kalakasan para mga anak ko. Ipaglalaban ko sila kahit hirap ako. Magsisimba kami para maturuan sila. Pero minsan pagka ikaw ay nagkamali bilang leader, kung titingnan natin ang ating mga ipinaglalaban sa likod, tumba na lahat eh. Bakit po? May nagawa tayong maling desisyon habang tayo nangunguna at nagiging leader sa pamilyang ito. What I mean is, number 1 na tinutukoy dito, lalo ngayon ay okasyon ay ang buwan ng June ay for the fathers, papaano kung may sira na sa isang institusyon na itinatag ng Panginoon, government, church, family. Pag may sira na, ano ang kayang gawin ng mga Kristiyano? Nakuha po ba natin? Ngayon sa social media, nag-away-away, parehas-parehas Christian. Nagpapahayabangan. So anong maitutulong nila sa... Wala. Lalo na silang nakakadagdag sa pabigat sa problema ng bayan. Now dito po, at least 3 things na ating mapapansin. Okay? Kung ating titingnan dito ang tutukoy na foundation, bigyan na muna natin ng meaning. Ano bang ibig sabihin ng foundation? Okay? Advance ko na para kasi mamaya pa sana, pero advance ko na. Ang ibig sabihin ng foundation, ibig sabihin dito sa King James Version, this was translated as purpose. Okay? Ano bang purpose ng pundasyon, ang foundation? Bakit pag nagbi-building tayo, naglalagay ng mga bato sa ilalim at mga simento? Ano ang purpose? Nakuha ba natin? Para pag nag-building ka, hindi lulubog kasi malambot din minsan ang lupa, naglalagay sila ng mga matibay sa ilalim, pirang pinaka-foundation, pampatibay. Okay? So dito po, ayan, ang translated na sa ibang mga kasulatan ay purpose, para mas hindi kayo magduda sa akin, isulat nyo sa Isaiah 19 verse 10, nandun po ang ibig sabihin nun. Okay? Huwag na natin discuss, kakahaba pa tayo. Now, dahil nakuha na natin ang pundasyon, ang ibig sabihin ng pundasyon, there are at least 3 things na titingnan natin. Dito po ay isang tanong sa mga tatay ngayong umaga, kung talagang ang buwan ng June ay para sa atin, isang tanong dito ay ganito, na yung bang spiritual at moral foundation ng isang ama ay kailangan sa isang matuwid na pamumuno sa isang bansa? Kailangan ba? Ulitin ko po ang tanong, okay? Dapat ba sa isang tatay ay mayroon siyang spiritual at moral na pundasyon
para makapag-lead siya ng maayos sa kanyang family, sa isang tatay. Tama? Hindi. Tama, kasi bakit? Sapagkat pag ang tatay ay walang morality, puro kasalanan ang gagawin niya. Pag sinabing morality, mayroon siyang takot sa Diyos at mayroon siyang maayos na pananaw sa buhay. Yun po ang dapat pundasyon ng isang leader upang hindi po magkaroon ng chaos o kaguluhan ang isang bansa. Pero ito ang tanong again. Napakaganda nitong tanong sa verse 3. Balikan niyo po sa inyong Bible, o your Bible please, in verse 3. Papaano? Yung word na if, di ba? If, papaano kung sira ang pundasyon na ating gustong makita sa isang leader sa tahanan na mayroon siyang morality, mayroon siyang pundasyon ng Biblia. Sapagkat pag ang tatay ay walang pundasyon ng Biblia at wala siyang kaalaman sa Biblia, wala siyang purpose sa kanyang buhay, kung bakit siya naging tatay, isa po yan sa lagi kong tinutuktok sa mga young people natin eh. Ang bibilis tumibok ang puso, dagdag, dagdag, dagdag. Para lang humingi ng, ano yung dagdag? Dagdag alawas ng nanay. Pagdating sa school, magyayabang, ililibre yung crush. Anong kalukuhan yan? Hindi ganyan ang mga anak ng Diyos. Na dapat ang nasa isip mo, hindi yung flesh, hindi yung heart mo, kundi dapat nasa isip mo ilang high school ka o anong estudyante ka, dapat habang ikaw ay nag-aaral, ginagamit ka ng Diyos sa mga alaman nila na sila ipapunta ng impyerno. Di ba? Hindi yung inuuna mo yung sarili mo. Pero dito mga kapatid, sa verse 1 and 2 kung ating titingnan, una, siguro ang pinakamaganda dito, sapagkat sa mga pulpit ngayon, sa mga churches ngayon, bibihira na maituro ang tamang pundasyon sa bawat family. Sa isang bansa na matatag, minsan ang mga gumagawa ng batas, hindi na nirespeto ang salita ng Diyos. Pero nakalagay sa pera nila, in God we trust. Ang mga namumuno, mga ganon. Di ba? At ito pa ang pinakamasama na nakita ko sa news nung nakaraan. Sa ating central, sa Metro Manila, nagkasal ng parehas babae. Ha? Ibig sabihin, ina-adapt na nila ito. So dito po ay wala na silang tamang pundasyon na ang lalaki ay ikinakasal sa isang babae. Aba, wala na, sira na yung foundation, tama? Sira ng purpose ng Diyos. Hindi ko masabi sa bayang ito kasi nandito pa tayo Alam niyo kung bakit tayo nandito pa? The foundation of God standeth sure. Diba? Sabi ng Biblia, na kapag nandito pa ang asin, hindi pa mabubulok ang buong mundo. Tama po ba ako? Nandiyan pa kayo yung mga asin Hindi pa sila magbabangga-bangga na sapat may liwanag pa, may ilaw pa, nandoon kayo sa kanyang lugar. Tama? That's the point. Yan po ang the Word of God or the Bible, the foundation of this Word, standeth sure, habang kayo narito bilang asin, bilang ilaw, ay hindi pa po sila agad-agad malulusaw at mabubulok. First point natin titinan dito mga kapatid. Okay? Kaya kanina ang ganda talaga ng Sunday School kasi naging mga politician yung ating mga kaisipan Di ba? Ang ganda. Okay? So dito, itong iba, hindi natin pwedeng i-blame ang mga nandiyan, kaya nga ang aking paliwanag dyan, lalo may mga kasamahan kasi yung mga leader, iba rin talaga ang pagdating sa pananaw na ganyan. Sabi ko, di ba ang sabi ng Bible, siya ang mayroon siyang tinatawag na will at saka permissive. Ay kung nag-permit ang Diyos na siya, ay ba't ka nag-against? Eh Diyos siya na nag-permit, tama? Ganon po ang dapat ang pananaw ng Kristiyano. Dito po sa ating lesson, minsan nagbi-blame ang iba, bakit ganito? Kini-question nyo ang Diyos, tama? Kasi pag nagbi-blame ka, ang bihira namang buhay to, ako na nga lahat ng ganon, biniblame mo ang Diyos. May mga bata noon, nung ako po ay nagsisimula pa lang sa pag-preach, ay sabi nung batang babae, nagsisisi ako, bakit dito ako nasilang sa pamilyang ito? Ha? Wala ka bang takot sa Diyos? Tatay mo ba nagnais na maging kang tao? Mga kapatid, ito po ang sagot niyan. Pag kayo naka-encounter ng batang nagsisisi, ba't siya sa pamilyang ito? Kini-question niya ang kalooban ng Diyos. Sabi ng John chapter
1 verse 13 yata yon. Pakilabas nga, John 1:13. Tingnan niyo po ito. Okay? Hindi yan kalooban ng tao kung ba't ka naging tao. Tandaan niyo ito. Sabi ng Psalms kasi, nasa 8 buwan at 9 na buwan ka na sa tiyan ng nanay mo, inuukit ng Diyos ang kilay mong maganda. Paglabas mo, nagreklamo ka. Diyan, di ba? Tingnan niyo, na ipinanganak saan? Hindi sa gusto ng dugo. Pangalawa, hindi sa gusto ng laman. Sabi ng tatay at nanay, oh sweetheart, halika, mag-ano na tayo ng aking magiging baby. Hindi sa gusto ng mag-asawa. That's the second point, okay? Nor the will of man. Will of man, nagsusurrogate, nagte-test tube. Will of man yun eh. But, ito po ang totoong sagot dyan, but the will of, huwag kayong magreklamo at ka nasa pamilyang ganyan. Pasalamat ka, binuhay ka ng Diyos for His foundation, for His purpose. Ano ang purpose ng Diyos? That you should go and tell all nations that Christ is the Savior. Gagamitin ka doon sa lugar na yon. Now, first point natin titingnan sa verse 1 and 2, sabi diyan, Fathers, ito po ang tanong sa atin ngayon na ito ay araw natin, ang June. Fathers, if the foundation, kung ang pananampalataya sira na, kung ang pagtubod, kung ang faith sira na, ano pa? Okay? Kung ang ating dedication sa Panginoon wala na, malamig na, what should the righteous do? Are you listening? Ano ang magagawa nyo bilang kayo'y anak ng Diyos kung nakita mo ang apo mo, lulo ka? Oh, mga apo ko parang hindi ko na napapansin nagbabasa ng Bible. Okay? Another, ano pang mapapansin natin? Unfaithful na, hindi na nagbabasa ng Bible, malamig na pagdating sa prayer life. Napansin niyo po ninyo, verse 1 ito, pakilabas po, sabi diyan, okay, verse 1, and the Lord, I put my trust, how say it to soul, flee as a bird on mountain. Ito po, ina-advise dito si David, dahil sira na yung ano ni Saul dito yung kanyang pananaw, na siya po ay tinawag ng tao, ayaw ng Diyos na siya ay maging hari Sabi ng mga tao kasi, wala na kaming ano sa Diyos, puro lang siya batas Gusto namin tao na rin. Si Saul ang pinili nila. So therefore, nung nagsimula, na wala na pong foundation, na wala ng takot si Saul sa salita ng Diyos. Now, fathers, kapag kayo rin mismo ay nakitaan ng ganito ng inyong mga anak, ng inyong nasasakupan, ng inyong opisina, ng inyong mga tao, pag wala na ang pundasyon ng Bible sa iyo, hindi ka na nila irerespeto, hindi ka nila igagalang. You know what? Ikaw nga mismo, wala na nakikita ng mga tao mo sa iyo na mayroon kang galang at respeto sa buhay spiritual mo sa harapan ng Diyos. So yun po ang parang tinutukoy dito ni David, na pag nawala na ang pundasyon, ang plano ng Diyos, ang purpose ng Diyos, so number 1 is trust the power of the Word of God. Pag sira na po, nakita ninyo, magtiwala kayo, Lord, ako walang magagawa bilang tatay. Pero Panginoon, alam ko, may magagawa ang iyong salita. Amen po ba? Balik tayo sa salita ng Diyos. Bakit po? Bilang tatay, ako nung ako'y high school, ang Biblia rin ang nagligtas at nagbago ng buhay ko, hindi ang aking pastor. Ang Diyos po ang nagbago, ang salita ng Diyos, ang magtuturo sa iyo ng tama. Kaya kung tayo mga tatay ngayong umaga ay wala na ang pundasyon ng pagiging faithful, hindi na godly ang family mo. May kalamigan na sa pagsiserve mo sa Panginoon. Dati, nakapagbibigay ka pa ng tracts, hindi nga mag-pray para sa mga napapahamak, nakakaluwa. Hindi mo na naalala Sira na ang purpose, ang foundation ng Diyos para sa lupang ito. Pastor, mula man ng araw talaga, nasira. Yes! Kaya nga po siya nagpapadala ng prophet. Nung mamatay si Noah, sino ang pumalit? Nung mamatay si Moses, sino pumalit? Thank you so much. The purpose and the foundation of God upang ang kanyang salita ay maituro ng tama. Amen.
That's the purpose, that's the foundation why the fathers today should be faithful sa Panginoon. Okay? So, number 1 natin titignan dito, we should trust the power of God and of His Word. Dito po sa verse 1, ito sabi niya dyan, ni David, okay? Dapat i-rely natin sa Kanya. Hindi sa ating kakayanan, hindi sa talino natin, hindi sa talino ng pastor. Ang pastor ay tao lang din, tagapagpakain lamang siya. Pero kung i-rely natin ang ating problemang ito sa salita ng Diyos, sabi ng verse 2, behold, the wicked bend the wall. Nag-uumpisa na po eh. Di ba? Doon sa, nung wala pa uso ang mga wifi, National Geographic ang pinanonood namin, di ba? Yung mga lion, yun ang tinatarget nila, yung mga carnivorous na kinakain yung mga kapwa nila dyan sa wild, binabantayan yung weak. Pag hina-hina, yun ang inaatake nila. Lalo pag yung mga baby, ay pag nakita ito ng lion o tiger o ng kung ano, yun ang kanilang inaatake kasi mahina at baby pa. Ang buwan na ito ay sineselebrate ng mga father. Pero magtataka ka, bakit parang ang mga kabataan ngayon, parang walang pagbabago? Therefore, mayroon pong nasirang foundation. Ano kaya sa tingin nyo ang problema? Aling foundation ang nasira? Either or, okay? Una, kung lahat ng mga tatay sa buong Pilipinas, okay, kaya nga sinusulong nila na bawat school daw ay na magbasa ng Bible. Ako pabor, hindi ako naglagay ng ano doon, nag-iipon sila ng ganun eh. Pero kung hindi lang sila magtatanong, at isagawa nila agad, may possibility na mga kabataan natin ay magkaroon ng liwanag at pagkakaalam ng salita ng Diyos. At talagang magsisimula po ito sa mga tatay. Pastor, ilan lang po tayong tatay. Ito po nga ang ating mission. Diba? But you shall receive. Parang wala kayo dito eh, hindi nyo masagot eh. But you shall receive. After that, the Holy Ghost is, kailan pumunta ang Banal na Espiritu sa atin? Nung nakilala mo ang Panginoon, nung tinanggap mo ang Panginoon, that time ang Holy Spirit nakatira na sa buhay mo. Tama? So you have the power, okay? Kaya lang hindi nyo magamit. Bakit? Inuunahan ito ng fear. Kaya dito po, sabi ni David, sa verse 1 and 2, ba't ako matatakot? Ito po ang sagot ni David nung ina-advise siya nung mga tao sa paligid, yung kanyang mga ayudante, yung mga ano doon Haring Saul, sabi niya, tumakas ka na. Lumipad kang parang ibon para hindi ka na niya mahabol, hindi ka na niya masaktan. Number 1 na sagot ni David, okay? Yung mga kaibigan, sabi, mga friend, ang advice nyo yan ay napakaganda. Yes, pwede kong takasan naman talaga si Saul. Parang ipalagay natin mga kapatid ngayon. Ano ba ang problema mo sa tahanan ngayon na gusto mong takasan? Ba't ka tatakas? Wala ka bang tiwala sa Diyos? Ba't ka tatakas sa problema? Wala ka bang Diyos na pwede mong pagtiwalaan? Look at verse 1. Verse 1 again. Sabi dito, okay? Sabi ng verse 1. Ano yan? Hindi sa advice niyo, hindi sa sabi ni Hari, hindi sa sabi ng kung sino-sino, but I put my trust in the Lord. Hindi mo kayang takasan ang problema mo, kapatid. Lalo't yan ay internal. Pag internal, hindi kami pwedeng makialam. Pag yan ay sa marriage, pwede kayo magpa-counseling. Pero ang counselor ay hindi pwedeng makialam sa'yo. Kasi mayroon ka, bago ka magpunta sa counselor, sa counseling, titinan ko nga kung anong sagot ni Pastor, baka tumama sa gusto ko. Nauna na akong mag-aral sa inyo kaysa kayo pupunta sa akin. Okay? Bago pa pumunta yan, counseling na yan, may sariling desisyon na yan. Titingnan niya kung tama yung counseling ng pastor niya. Okay? Pero kung tama ang kanyang pananaw sa foundation na natutunan niya mula sa Word of God, titingnan niya ang advice ng kanyang pastor na tama. You know what? Sapagat ang pastor kumukuha ng advice ay mula sa same. Magtutugma yan eh. Now, anong pangalawa sagot ni David? Sabi niya, yes, ang ganda niyan.
Pero ba't ako tatakas? Sa problemang ito, na dami-dami. Kasi lang, ano po si Saul nung time na ito, hindi lang po gigil ang nararamdaman niya. Yung wrath. Kasi biruin mo nung pinatugtong niya, kinanta niya yung, search my heart, search me. O, ganun yung tinutukoy ng puso. Ay, ang puso ni Saul, galit na galit nga eh. Lalong na-stress si Saul, lalong siyang gustong patayin. At nung pagtakas niya, hinabol siya hanggang sa magtago siya doon sa kuweba. Naalala niyo? Di ba? Nauna si David sa loob, di ba? Pag maliwanag ang kuweba, ay kita niya kung sino pupasok at saan ito pupwesto. Kaya nung nandoon na sabi nung kanyang assistant si Abner, boss, saksakin mo na. Gigil na gigil yan sa'yo eh, papatayin ka yan. Sabi niya, no. Nilagay ng Diyos yan, hayaan natin. Ito ang hindi nauunawa ng ibang mga pastor. Umaatake sa gobyerno. I say that lively. Bakit? Hindi ba sila nag-aaral ng Bible nila? Si David nga eh, nirespeto niya. Nilagay ng Diyos yun, kahit pinapatay siya, sabi niya hindi pa pwede kasi may tamang panahon ng Diyos. Hindi yung panahon niya dahil kaya niya eh. Sabi ni Abner, boss, kung mapul kutsil mo, ito kutsilyo ko, uwi lang mo, mas matalas to. Inasa ko 3 beses to eh. Sabi niya, Abner, huwag kang tukso. Kaya kinuha na niya yung dulo ng damit. Sabi niya, pagdabas niya, Malari, kagabi, ganyan ka na eh. Ha? So, hindi ko sinasabing, lahat ng gusto mo gagawin o papaboran ka ng Diyos, no? Ang tinutukoy dito is your foundation in your heart. Tama ba ang iniisip mo? Tama ba ang decision mo sa pamilya mo? Tama ba ang ginagawa mo sa tingin ng iyong mga anak? Bilang may pundasyon ka ng Bible, kayong mga nakatapos na pinag-aral kayo ng Panginoon. Kung tama ang ginagawa, si David sabi niya, tama ang puso ko dito, Panginoon, kaya hindi po ako dapat matakot. Hindi ako tatakbo, ako'y mananatili sapagkat I trust in you. Diba? So dito po ay, baka maubusan ako ng oras. Number 2. Okay? Sabi ng pangalawa, verse 3 and 5. Okay? Basta doon sa unang 1 and 2, alam ni David, tama ang puso niya. Ang issue sa atin ngayong umaga, mga kapatid, tatay ka, nanay ka, single parent ka, kung ang puso mo tama sa Panginoon, tama, in line sa salita ng Diyos, huwag kang matakot, huwag kang tatakbo. Magtiwala ka sa Panginoon, tutulungan ka sa problema mo. Tama? The best yan eh. Okay? So, maliban doon na, nung si Nathan na-issue doon sa buhay ni David, ginamit niya ang ibang tao. Nung si David baga, nandoon na sa trono, di ba? Tapos, may pinto. Malari, mayroong isang pobre na may isang tupa. Tapos may isa namang super yaman, aba, kinuha yung nag-isang tupa. Galit na galit si David, di ba? Sabi niya, ay, pambira, patayin ang taong yan. Sabi ni Nathan, ikaw yun, malaring David. Ikaw yun. Mga kapatid, mga tatay, makinig kayo. Ang galing nating magturo sa iba. Are you listening? Ang galing nating mag-compare. Hindi ako katulad niya eh. Kasi, no. Turo mo sarili mo. Ako yata ang mali, ang pundasyon sa pagsunod sa Panginoon. Foundation is purpose, plan of God. Okay? Baka mali. Tingnan natin mga sarili mga kapatid. Dito ay isa sa kinatuwa dito ni David kung ba't nagtiwala siya. Sabi ng Psalms 119:148 hanggang 52, isulat niyo lang po para review sa bahay. Sabi ng Psalms 119 verse 148 hanggang 152, okay? Pakilabas mo doon, dyan, okay? Psalms 119:148. My eyes anticipate the night watches, that I may meditate in the word of God. Tingnan niyo po yan, ginawa ni David, di ba? Okay? Hindi 48, 148, okay? 119, 148, okay? 148, kulang ng 1. Kadagdag mo, 148. Yan. Ang mga mata ko'y gising sa gabi. Hindi sa panunood ng mga telenovela ng Chinese. Okay? O ba't may tuwatawa sa inyo? May nanonood sa inyo ng ganyan? Kaklasiko pala kayo eh. Okay? Nagpa-pop up kasi yan sa aking
Pag naghahanap po ako ng mga meaning, nalitaw yan eh. Okay? So, sa gabi, nagme-meditate dapat tayo ng word of God, mga tatay. Are you listening? Ay, walang tatay. Mga kuya, ay wala din. Wala tayo dito mga lalaki. Okay. Mga tatay, nagme-meditate ba tayo ng salita ng Diyos sa gabi? Mga kuya, nagme-meditate ba kayo? Eh kung walang kuya, di si ate. Okay, lahat tayo dito. Now, mga kapatid, next, verse 149. Tingnan niyo po ang 49. Ang ganda nito, kaya siguro makakatulong po ito sa atin bago maubos ang aking oras. 149, pakilabas, okay? Sabi doon, dinggin mo, oh. Anong ginagawa nito, mga kapatid? Anong ginagawa niyan? Sabi ni David, nagpipray, okay? Hear my voice according unto thy loving kindness. O Lord, quicken me according to thy judgment. I-revive mo ako, Panginoon, kasi nakita ko mga anak ko. Pag medyo busy ako, pag Sunday, meron akong deal. Mga anak ko ayaw na rin umattend. The foundation ng salita ng Diyos, ng pananampalataya, ng faithfulness, na bahiran, na sira. Kami sa natin, anak naman, ba't ganyan ka? Para hindi ka mapakali. Ang di natin alam, mayroon dinadala ang bata sa pamilya nila, mayroon siyang gustong i-correct, hindi niya makorek eh. Sino po ang dapat makakita nito? Tatay, nanay. Gusto ng bata maayos eh, kaya lang dala niya ito eh. Hindi niya maayos. Now, according, verse 149, next, 150. Tingnan niyo po itong 150. Ang ganda nito, kaya isulat niyo po ito para i-review niyo mamaya pag-uwian natin. Sabi, 150, silang sumusunod sa kasamaan ay lumalapit sila ay malayo sa iyong mga tuntunin. Hindi sila pwedeng pakialaman ng sino man sapagkat na-nurture mo, naturuan mo ng tama, sa ikaw mismo nagba-Bible study, at ikaw mismo nagtuturo ng tamang verse, kahit anong dala ng mga masasamang tao ito sa kanya, hindi niya yan madadala. Dahil nakikita yan sa iyang kanilang nanay at tatay, itinuro sa kanila yan eh. 151. Napakalapit mo, O Diyos. 151, di ba? Oh. Napakalapit mo, O Diyos, at lahat mong utos ay katotohanan. That's the foundation na nilagay sa puso ng bawat isa sa atin mula sa tatay at nanay. Ipasa natin ang tama sa ating mga anak. Yun po yung pinag-usapan ng mga men kagabi nung kami nagpi-fellowship. Ang ganda ng fellowship namin. Okay? Pag-pray nyo kami, tuloy yata ang aming outing. Parang gusto nyo sumama. O ayan, may sasama na naman, pambira talaga. Kami na muna. Okay? Pero pag-uusapan, sabi kasi ng mga tatay, pag may sumama, pastor, isama natin. Tingnan natin, pupuno yung lugar. Ang ganda doon. Okay, ang ganda. Sabihin ko sa inyo. Now, next. Okay, nasa number ano na tayo ng lesson? Okay? Okay, number 2 na tayo. 3, 4, 5, and 6. Simulan natin sa verse 3. Sabi ng verse 3, if the foundation are destroyed, paano natin pa malalaman kung sira talaga ang pananampalataya ng batang yan? Pag sira ang pundasyon ng pamilyang yan, makikita mo sa kilos ng mga bata. Yung bata pa lang, makikita mo na, sabi ng teacher, ano ba itong batang ito? Ba't ganito to? Dapat sana may magtuturo ngayon tungkol sa mga ganyan, pero hindi ko alam kung itutuloy nila. Ang galing ng mga teacher pag nakita, uy, may problema to sa bahay. Kaya ganun ang attitude ng batang ito. Listen very carefully, tatay at nanay. Akala nyo, tatago kayo sa bahay nyo? Hindi kayo malalaman? Magre-reveal yan sa pamagitan ng mga bata. Saan ko nakita yon? Sa Bible. Okay? Sabi dito, verse 3, kung ang pundasyon ay sira na, kung yung pinag-asahang tinutungtong kong matibay, wala. Ako pa kaya na mahina? Asahan nyo? Amen! Masakit sa kalooban na. Gusto natin turuan lahat ng mga kabataan. Matagal na po dito, nung panahon ni Angel at saka ni David, nagtuturo sila dyan. Daming bata yon. Hanggang sa dumating ang panahon, malaki na sila, kung saan sila uma-attend. Alam mo itong mga magulang ang kumontra, sabi niya, ano nagagawa niyo? Ano nakuha niyo dyan pag simba-simba niyo? Huwag na kayong pupunta dyan. Na makasakit yun sa kalooban natin.
Mula maliliit, tinuruan sila. Nung kailan malaki na, nung lumalaki na, naging mga ganon dahil sa magulang. Walang tamang pundasyon. Pero tayo mga tatay na dito at mga nanay, ito po ang pundasyon na tama ng Biblia. Pag nasira ito, alam niyo ang gagawin. What can the righteous do? Ibalik natin sa Panginoon. Ibalik natin sa Bible study. Ibalik natin sa altar sa bahay. Meron ba kayong altar sa bahay niyo? Anong altar ang nasa bahay niyo? Hindi yun. Family altar. Pagkatapos magkainan, bago humugas, may family altar, may devotion. Yung tatay, si nanay naglilid sa devotion. That is the family altar. May personal altar tayo, yung ikaw mismo, Lord, anong nagawa ko? Search me. And this is the altar of the church. Kung bakit may lumuluhod dyan na kinakausap ang Panginoon. Okay, so dito po ay makita natin that seek, una, okay, ang ating tinitingnan kanina, trust the power of the Word of God. Na ngayon naman, trust, may pinasulat ako doon ewan ko kung pinakita. Pakita nyo ngayon ang ating outline. Okay? Trust, number 2, from 3, 4, 5, trust the presence of God. Pag medyo nakita mong medyo may tagilid sa anak mo, anak, may problema ka? Balik ka dito. Pag-aralan natin ulit ang Biblia. Ano ba yun? Yung nandun sa... Yung team ng camp natin, Deuteronomy ba yun? Chapter 6. Oh, di ba? Oh, tingnan nyo mamaya, pag uwi nyo sa bahay. Yung camp team natin nung last December, Deuteronomy chapter 6, di ba? Andun lahat nakadetalye. Pag may napansin ka sa anak mo, Paulo ka na lang panunood ng ano mo, laro ka na lang Parang di ko napapansin ko na nagbubukas ka ng Bible. That is foundation, that is the plan of God to teach the children while they are still young. To train up a child in the foundation and the statutes of the Lord. Kaya nga, minsan, ito po, totoo naman po yan. Kahit ako nagkamali din ako ng araw Nagkamali, nagkasala din. Pero ang Panginoon ay mayroong pagbabalik. Ibabalikan ng Diyos, sabi doon sa binasa natin kanina. Yeah? Sa 119, 152, sabi doon, I have known thy testimonies that thou hast founded them forever. Kung nakalagay sa puso mo yan, natakpan lang ng konti, lilinisin ulit ang Panginoon, i-revive ka naman niya Dito po sa ating second point from verse 3, ay mapapansin natin doon na ang foundation na ito po, wala talaga makakasira. Sabi naman ng Matthew 16:18, the gates of hell cannot. Pero mga kapatid, totoo yun. Ang dyablo walang kakayahan, sirain ang simbahan ito. Pero saan masisira ang simbahan? Sa pagiging unfaithful natin. Sa simpleng nagalit ka sa kapwa mo, hindi ka nag-attend, unfaithful ka. Yan ang sumisira sa foundation ng Panginoon na nilagay sa puso ng bawat isa. Tapos, titingnan ka rin ng iba, o si sister, wala na, si brother, sister, sama na rin ako sa kanya. You are like Peter and Paul. Mahinang nilalang pagdating sa foundation. Pero alam niyo, maganda naman doon kila Peter, nung binalikan ng Panginoon, nag-dive siya Kapag nahubaran siya ng righteousness Wala siyang suot nung time na yun, nag-dive siya Kaya sabi niya doon, punta ka pa sa malalim. Palalimin mo pa ang pananampalataya mo. Alam niyo kung bakit mga kapatid, kaya tayo nagkakaganito sa simbahan? Kung sino yung mga maaasahan na ng Diyos, ano listening? Kung sino yung mga maaasahan na ng Diyos na magtuturo na at nagagamit na ng Diyos, yun ang unang atakihin, tapos pinapatulan natin ang umaatake. Tama hindi? Simpleng bagay yan. Takalo naman na yan Wala nang kapangyarihan sa'yo yan Nagpapadala ka lang. Diba? Bakit? Emotionally stirred ka. Pinairal mo hindi ang spiritual, kundi ang iyong self. Pambira kayo. Kala nyo, Pinairal mo yung self mo, akala mo, titino ka. Hindi. Pag pinairal mo ang laman mo, wala po yang spiritual na paglago. Puro yan pababa. Kasi laman yan The heart is deceitful, the emotion is deceitful above all. Number ano na tayo? Verse 4. Did you know that? Sabi ng verse 4, in the temple of the Lord. Okay? In His holy name. Did you not know? Did you ba alam na kayo ay templo ng Panginoon?
Alam niyo po ba na templo kayo ng Panginoon? Kapag ang templo marumi, pupunta ba ang Panginoon para maging matuwa? Magagalit siya. Pag ang Diyos di natutuwa sa buhay natin bilang templo niya, marumi ang ating kaisipan at ating puso, hindi po siya natutuwa doon. Hindi ka magiging epektibo. Kahit sa sarili mong pamilya. Grabe ka naman, Pastor. Bakit po? Tingnan niyo po ang kahoy sa kahoy. Subukan niyo. Kahit maliit na kahoy, ganito kaliit. Putulin mo sa pamagitan ng kahoy. Ilang bisis mo yan hihampas. Bago yan mo. Uubusin mo lakas mo para mabali mo yon. Pero hindi mo yan mapuputol. Nakuha ba natin? Pag sinabing kahoy sa kahoy, laman sa laman ang ginagamit natin. Hindi ang spiritual na foundation ng Biblia sa ating buhay. Kaya hindi po tayo makakaroon ng effectivity, hindi ka epektibo sa gawain ng Diyos. Samantalang, nung panahon, ginagamit ka, ang galing mo magpaliwanag eh. Ang galing mo mag-counseling. Pero nung nakita mo yung maliit na bagay, namuta ng kapwa mo, palibasa may malaki kang truso sa iyong mga mata. Wala. Sabi niya dito, did you not know? Sabi ng verse 4, pakilabas mo ang verse 4 at magtatapos na po tayo. Okay, verse 4, the Lord is in holy temple. Kung ang Diyos nasa buhay mo, dapat epektibo ka! Pero bakit hindi ka epektibo ngayon? Ibig sabihin, laman, bless ang nasa iyo at hindi spiritual na bagay. Next, sabi ng verse 5. Okay? Ay, mayroon pa isa. Itong word na ito, mahalaga to eh. The Lord throne is in heaven. His side, the holy eyelid try the children of men. May puso tayo. Nung ako'y bata, yung tinuturo ng Sunday school teacher ko eh. Nagdrawing siya ng heart. Yun daw yung heart ko. May bangko daw doon. At naglagay siya ng S. Sabi niya sa akin, June, ano itong S na ito? Sabi ko, sun. Galing ko maghula eh. Sun daw. Kasi yun ay spirit or self. Yung S na yon. Sabi ko naman, sun. Sabi niya, ang galing mo talaga. Okay. Yung pala, ang nakaupo doon sa trono ng puso ko, hindi ang Spirit of God, kundi ang aking, ano yon? Self. Kaya wala ka talagang effectivity sa Panginoon. Mga kapatid, masakit ito. Pero ang isang gamot na mapait, nakakagamot. Amen. Pero mayroong mga ibang matatalino, pait. Hindi ka talaga magagamot. Amen. Next, verse 4, 5. Okay? Verse 5, and the testing of the Lord. Lahat naman po tayo under testing. Nung kami po ay naglalakad yata, si Brother Raymond, lagi ko narinig sa kanya, under testing naman talaga tayong lahat eh. Diba? May mga testimony po sa under testing. Dito po sa verse 5, look at this verse 5, sabi niya, okay, the Lord tried the... Pastor, matuwid na ako, maayos ako, matuwid ako, mabait ako. Why God is testing me? Job chapter, asan ba yung sinulat ko gabi? Bago ako magkalimutan, okay? Job 23 verse 10, pakilabas. Okay? Paborito niyo to, di ba? Job 23 verse 10, ano sabi doon? Job 23, okay? Ngunit nalalaman niya ng Diyos ang daanan ng lakaran ko. Bakit? Bakit? Kapag ako'y kanyang nasubok na, are you listening? Matuwid ka, malinis ka, mabuti ka, mabait ka, susubukin ka ng Diyos. Bakit? Ay lalabas akong parang, may kanta yan eh. Advice natin, verse 12. Verse 12, look at verse 12. Verse 12, pakilabas. Okay? Ako'y hindi umihiwalay sa kanyang. Once na na-open ka sa malit na bagay, lumalayo ka sa Diyos eh. Tinatalikuran mo ang Diyos, hinaharap mo ang mundo. Sino ang kaibigan mo? Mundo. Tama? You are like the prodigal. Ama, akin yung pera ko yan. Akin na. Pagtalikod niya sa kanyang ama, kasama niya ang, at nung bawat puntahan niya, anong nangyayari? Kumakain siya ng, ingat na kayo ngayon magsasalita. Bawal na yung may batas na ngayon, bawal na yung Totoo naman ang sabi ng Bible eh, kumakain ka ng pagkain ng baboy. Okay, wag na natin i-clarify ko na yan. Now, ako yung umiwalay sa utos ng kanyang mga labi.
Pinapayaman ko ang salita ng kanyang bibig. Sabi niya doon, I have steamed. Inaaral natin, ina-apply natin, ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos para makita ng mga anak mo, para hindi sila pagdating doon sa eskwelahan, hindi sila mga bully, pagdating sa simbahan, hindi sila parang mga tod. Hi! Ganun sa simbahan. Nakita niyo? Kasi may problema. Hindi na-address. Dito po ay, the Lord test the righteous. Pero ito ay maganda sagot ni Job. Sabi niya, Lord, alam ko magiging akong ginto. Pero ang hirap, Panginoon, ang sakit. Job chapter 13, verse 15. Anong sagot niya? Kahit nahirapan tayo, yes, para sa ating kabutihan. Pero mahirap talaga. Job 13:15, nagsabi, 13, hindi 23. 1:3, verse 15. Okay? 13 sabi. Hindi 23. Yan. Okay. Bagaman, look at this. Bagaman, though he slay me. Lord, hirap na hirap ako, matuwid ako, maayos ako. Kahit hirap na hirap ako, patayin mo man ako. Patuloy akong susunod sa sinasabi mo, O Diyos. That's the right foundation ng Bible. Kahit mawala ako sa mundong ito, tiwala ako na ang salita ng Diyos ang magdadrive, ang maglilid ng mga anak ko kahit mawala ako sa mundong ito. That's the power of the Word of God. At dito po mga kapatid, panghuli. Okay? Pangatlo, verse 5, 6, and 7. Una, let us trust the power of the Word of God. Sa pangalawa, let us trust the foundation or the presence of God. And last but not the least, verse 5, 6, and 7, trust the power and the purity of God. Bakit may purity pa? Verse 5, because the Lord judges the righteous. Kahit matuwid ka, may mali ka, kapatid. Ipagpatuwid ka sa Panginoon, hindi yung nagagalit ka sa kapwa mo, kapatid mo. Iniiwanan mo ang Diyos nang dahil sa kapatid mo. Sino ba yung kapatid mo na yan? Dapat ang Diyos ang igalang mo at hindi ang sino man simbang ito. Are you with me? Tapos sa dahil pagdating doon, tapos kinuha ka na, sinundo ka ng Panginoon, ayaw magpabisit sa mga members ng simbahan, ang Diyos ang bibisit sa iyo, halika na, umuwi ka na. Pagdating mo doon, ba't nandito ka na? Di ba? Tapos na takot kayo pag nakakita kayo ng yumao na. Kasalanan nila yun eh. Gagamitin sila ng Diyos, ayaw magpagamit. Ano sabi ng Panginoon? Kaysa magkasala, umuwi ka na lang. That's the truth. Di ba? Mga mahirap, tatay ko ganun din eh. Kaya hindi ko naunawa nung araw. 5 years old ako, tapos kinuha ang Panginoon. Tatay ko. Nagreklamo pa ako nun, pero ngayon, naiintindihan ko na, Lord, sorry po. Di ba? Yun palang purpose niya, kasi kung hindi ang tatay ko umalis, at may ganito kami, hindi niyo ako makikita rito. Mas mayabang kaya ako sa mayayabang dyan sa labas. Ba't di ba? Mayroon tayo yan, we are living in the flesh. But the foundation of the Word of God, yun ang nagpapababa sa atin. Kung bakit tayo nagtutuwid. Verse 6, because the Lord judges the wicked. Yun ang maganda. Magtawanan sila ngayon. Sige, walang problema. Verse 7, because the Lord is righteous. There is hope, mga kapatid. Makita man natin sumasagana ang kasamaan, but lagi niyong ilalagay, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Okay? So yung anong solution po sa mga kabataan ngayon, nagda-drugs, nagkakaroon ng kung ano-ano, yung alcohol problems, kapatid, dapat sa ating mga tatay, kung lahat ng tatay maging kaibigan natin, mabigyan natin ng tracts, at mabago sila ng Panginoon, hindi tayo magbago sa kanila, at mailigtas sila ng Diyos, hindi tayo magliligtas sa kanila, maraming tatay, at sisiguruhin ko sa inyo, karamihan sa Pilipino, makakakilala sa Diyos kung magpagamit tayo sa Panginoon. Tayo po yung magsatayo at tayo magkuklose. Hallelujah! Mga tatay at nanay ngayong umaga, kapag ang pundasyon ng Biblia sa atin ay nasira, okay, hanapin natin ang pundasyon na itinuro ng Bible. Nandoon lang yun, di po yung nawawala. And trust it, at pagtiwalaan natin ang presensya ng Diyos, makapangyarihan siya,
At dito natin pagtiwalaan ang kapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Pag-pray ninyo, kung gusto nyo maligtas, pag-pray natin, and God will move. Tayo po yung mga dalangin na kailan Diyos. Salamat po sa mga ito. Salamat po sa mensahe. Napakabuti niyo, Panginoon. Ako mismo, Panginoon, na encourage po na maunawa na maging maayos ang pagtuturo ng Biblia para sa mga anak ko at sa mga Bible study namin, Lord, na kung sakaling ako ay may nagkaroon ng maling decision, babalik kami sa iyong salita sapagkat makapangyarihan ito, magtitiwala kami sa presensya mo at magtitiwala kami sa kapangyarihan mo. Araw, Panginoon, magmula sa akin nagkasakalit ditang umaattend, maging sa aming mga naging kaibigan sa lugar na ito, gawin mo po ang iyong kapangyarihan para sa kanila. Maipasa namin ang tama ang pundasyon, ang pananampalataya, higit sa lahat, ang devotion, at hindi yung panlalamig ang maibigay namin sa mga anak namin. Habang po tayo nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, isa siguro ang itanong natin, Lord, malamig na po ba ang pagkikitungo ko sa iyong salita? Hindi ko na po ba nababaksan at nababasa ay yung mga tagubilin sa akin? Lord, malamig na po ba ako sa aking pananampalataya ngayong umaga? Lord, may coldness ba ang aking fellowship sa iyo? Katulad nung ako'y bagong Kristiyano, ang sarap-sarap ng fellowship natin. Pero dumating po ang aking pinakamamahal na anak, naging hadlang siya sa ating fellowship. Magtiwala tayo sa kapangyarihan, sa presensya, at higit sa lahat, doon po sa salita ng Diyos na siyang nagbabago ng buhay. Nagilan Diyos, salamat po sa umaga ito, sa muli. Kayo po mag-bless sa mga taong nakarinig ng mensahe. Harinawa, may apply namin bilang kami mga leader, na harinawa, mapansin namin kung ano ang pagbabago, nagiging cold, nagiging malamig ang aming mga anak sa pakikitungo, sa pagbabasa, sa pakipagpe-fellowship, sa simbahang ito. Harinawa, Panginoon, huwag niyo pong mapaintulutan na lahat kami manlamig mula sa akin hanggang sa kalititang umaaten. Lord, tulungan niyo po kami na bago ka bumalik, abutan mo kaming nasa kainitan ng pananampalataya. Kahabagan niyo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.